Mula sa mga kuta na parabang nasa gitna ng digmaan hanggang sa mga glass towers na binabantayan na parabang nasa kampo militar, may mga imbahada talaga sa mundo na mukha talagang kuta kaysa opisina. At sa likod ng kanilang matataas sa pader, hindi lamang mga diplomat ang naroroon, kundi buong sistemang pangdepensa, mga harang na patong-patong, armadong gwardya, at mga teknolohiyang idinisenyo para tumagal kahit anuman ang mangyari. Kaya naman sa ngayong araw na ito, narito ang 10 pinakabantay saradong imbahada sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, kung bago pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. The US Embassy in Baghdad. Ang US Embassy sa Baghdad ay kilala bilang isa sa mga pinakamatinding binabantayang diplomatic facility. Itinayo ito matapos ang pagsalaki ng Amerika sa Iraq noong 2003 at official na binuksan noong 2009. Dinisenyo itong kayanin ng matinding sitwasyon sa security ng reyon. May lawak itong 104 acres sa loob na tinatawag na Green Zone at ito ang pinakamalaking imbahada na ipinatayo ng Estados Unidos. Sobrang laki ng compound dahil mayroong itong mahigit 20 gusali, mga opisina, tirahan para sa libu-libong tao, recreational facilities at mayroon pa ang sariling planta ng kuryente at facility ng tubig. Dahil dito, kaya nitong gumana na nakahiwalay kung sakaling may pag-atake o siege. Siyempre ang security ang pinakamahalagang aspeto rito. May mga patong-patong na blast walls, backhold, checkpoint, at binabantayan pa ng US Marines at mga private contractors. Ang lokasyon sa Green Zone ay nagbibigay pa ng dagdag proteksyon, pero sa kabila nito, madalas ring itong maging target ng rocket at mortar attacks. Kaya naman ang mga gusali rito ay gawa sa matitibay na konkretong kayang subalo ng pagsabog. Ang mga bintana rito ay mabibigat at reinforced at mahigpit ang kontrol sa bawat pagpasok. Umabot pa nga sa mahigit $700 million ang halaga ng construction, dahilan kung bakit isa ito sa mga pinakamahal at pinakaprotektadong diplomatic facility sa buong mundo. Pero ayon sa mga kritiko, masyado raw itong nakahiwalay at tila nagiging sariling bayan sa loob ng Iraq. Gayunpaman dahil sa kasaysayan nito ng mga dekadang atake at sa lokasyon nitong isa sa mga pinakadelikadong reyon sa mundo, mananatili itong isa sa mga pinakabantay saradong embahada sa inaharap. Number 9. The British Embassy in Tehran. Isa rin itong facility na matagal nang nakatuon sa security. Simula pa noong Islamic Revolution noong 1979, palaging alanganin ang relasyon ng UK at Iran at madalas na nadadamay ang embahada sa mga tensyon. Matatagpuan ito sa sentro ng Tehran at ilang beses nang nakaranas ng malubhang insidente. Noong 2011, sinalaki ito ng mga nagpaprotesta kaugnay ng issue sa mga sanksyon. Sinira ang ilang ari-arian at pansamantalang sinakop ang ilang bahagi ng embahada. Dahil dito, napilitang bawiin ng UK ang kanilang mga diplomat at isinara ang embahada ng ilang taon. Nang muling buksan ito noong 2015, matapos ang Iran nuclear deal, talagang malaki ang ipinagbago ng security. Ngayon, mahigpit na ang security ng compound. May matibay na gate, matataas sa pader at limitadong access. Gumastos din ng UK para palakasin ang istruktura laban sa posibleng kaguluhan. May mga blast resistant na gusali at mahigpit ng entry points. Madalas sa target ang imbahada dahil simbolo ito ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Kung dati ay nagsisilbing sentro ng social life ng mga diplomat sa Tehran, ngayon isa na itong compound na parang kuta na kung saan bawat galaw ay kontrolado. Bagamat hindi ito kasing lawak ng imbahada sa Baghdad, ang tindi naman ng local atensyon ng dahilan kung bakit isa rin ito sa mga pinakabantay sarado. Mahigpit na sinusuri ang bawat sasakyang pumapasok at tinatakpan ng matataas sa pader ang compound mula sa abalang lansangan. Para sa UK, napakahalaga ng pananatili nila sa Tehran, pero nangangailangan ito ng lubos sa pagbabantay. Isa itong malinaw na paalala na sa ilang lugar, ang diplomasya ay nagagawa lamang mula sa likod ng matitibay na pader at sa ilalim ng pagbabantay ng mga armadong gwardiya. Number 8. The Russian Embassy in London. Matagal nang kabilang ang Russian Embassy sa London sa pinakabantay saradong diplomatic facility sa syudad. Matatagpuan ito sa Kensington Palace Gardens na kilala rin bilang London's Billionaire's Row. Ang mismong gusali ay isang mansyon noong ika-19 na siglo na dati ay pribadong tirahan bago itong ginawang compound ng imbahada. Bagamat nananatili ang klasikong arkitektura sa labas, ang mga nakapaligid na security ay malinaw na sumasalamin sa tensyon ng relasyon ng UK at Russia ngayon. Nakapaligid dito ang matataas sa bakod, barriers at mga surveillance system. Karaniwan din ang presensya ng pulisya, kabilang na mga armadong opisyal na madalas na nakapwesto malapit sa imbahada. Noong 2006, lalo pang tumindi ang pagbabantay ng mangyari ang pagkalason sa dating ahenteng Russia na si Alexander Litvinenko sa London. Mas lumala pa ito noong 2018
Nang isisi ng UK sa Russia ang nerve attack laban sa dating spy na si Sergei Skripal at kanyang anak na si Salisbury. Dahil dito naging sentro ng mga protesta at matinding security ang embahada. Madalas itong pagtipunan ng mga demonstrator na tutol sa mga polisiya ng Russia, partikular na kaugnay ng Ukraine at Syria. Bilang tugon, madalas magtalaga ang Metropolitan Police ng barriers at karagdagang puwersa para kontrolin ng tao at tiyakin ang kaligtasan ng compound. Sa loob naman ng embahada, napakahigpit ng security. Limitado ang access at dumadaan sa masusing pagsusuri ang bawat bisita. Habang ang UK ang nagbibigay ng pangkalahatang security bilang host nation, pinananatili naman ng Russia ang sarili nitong mga gwardya, surveillance at mga secure system. Sa kabuuan, hindi lamang ito isang diplomatic facility, naging simbolo ito ng geopolitical attention. At dahil dito, kabilang ang Russian Embassy sa London sa pinakamahigpit ng pagbabantay. Handa sa parehong pisikal na banta at walang tigil na atensyon na natatanggap nito. Number 7, the Israeli Embassy, Washington DC. Isa ito sa mga pinakabantay saradong embahada sa buong Estados Unidos. Matatagpuan ito sa International Drive sa northwest ng syudad, malapit sa iba pang embahada, pero kapansin-pansin dahil sa napakalawak at nakikitang security. Magkasamang pinangangasiwa ng Israeli security personnel at mga authority ng US, kabilang ang Secret Service ang security dito. Mayroong itong matataas sa bakod, barriers at mahigpit na checkpoint na kumokontrol sa pagpasok ng mga kotse at pedestrian. Ang kalsadang nasa harap mismo ng embahada ay may restriction at kadalasan na hindi pinapalapit ang mga kotse para maiwasan ang posibleng car bomb attack. Sa kasamaang palad, matagal ng target ng terorismo ang mga embahada at konsulado ng Israel. Kasama na rito ang pambobomba sa Israeli Embassy sa Buenos Aires noong 1992 at ang pag-atake sa Amia Jewish Community Center noong 1994 na parehong nasa Argentina. Dahil sa mga insidente na ito, mas pinatindi pa lalo ang protection sa lahat ng diplomatic facility ng Israel. Sa Washington, dumadaan sa masusing screening ang lahat ng bisita bago makapasok at ang mga staff ay gumagana sa ilalim ng napakahigpit na security. Ang gusali mismo ay dinisenyong kayang-kisi ng pagsabog at may mga secured areas sa loob na nagbibigay daan sa embassy operation kahit nasa gitna ng krisis. Madalas ding may mga demonstrator sa paligid ng embahada, kaugnay ng mga kaganapan sa Middle East. Dahil dito, kailangan ng pulisya ng regular na mag-manage ang crowd para protektahan ang staff at mga bumibisita. At bagamat hindi isinasa publiko ang lahat ng detalye, kilala na gumagamit ng Israel ang mga advanced security technology sa kanilang mga embahada kasama ng encrypt communication at secure bunkers para maiwasan ang espionage at maprotektahan ang kanilang mga tao. Ang pagbabantay na ito ay higit pa sa proteksyon ng isang gusali. Ito ay tungkol sa pagsisiguro na matuloy ang isang mission na kritikal sa relasyon ng Israel at Estados Unidos, isa sa mga pinakamahalagang alyansa nito sa buong mundo. Number 6, the Chinese Embassy, Washington DC. Isa ito sa mga pinakamalaki at pinakabantay saradong foreign mission sa buong Estados Unidos. Binuksan noong 2009, ang embahadang ito ay dinisenyo ng isang kilalang Chinese-American architect at matatagpuan sa International Place, hilaga lamang ng US Naval Observatory. Napakalaki ng sukat ito, mahigit 250,000 square feet, na may mga opisina, reception areas, tirahan, at pasilidad pang kultura. Pero higit pa sa laki, ang bigat ng papel nito sa diplomasya ang dahilan kung bakit sobrang higpit ng security nito. Dahil isa ang China sa mga pinakamalaking karibal ng Amerika sa pandaigdigang usapan, bawat diplomatikong palitan sa Washington ay may napakalaking epekto. Kaya naman din na nakapagtataka na doble kayod ang security. Ang US Department Diplomatic Security Service at ang Secret Service ang nagbabantay sa paligid, habang ang mga Chinese guard naman ang nakasign sa loob. Mayroong ito matataas sa bakod, reinforced barriers, at mahigpit na checkpoint na kumokontrol sa lahat ng papasok. Sa bawat gate may mga CCTV at advanced surveillance system na nakatutok at dumadaan sa masusing screening ang lahat ng bisita. Karaniwan din ang protesta rito, lalo na kaugnay ng Tibet, Hong Kong at mga issue sa kalakalan. Tuwing may ganitong kilos protesta, matindi rin ang presensya ng Metropolitan Police sa paligid. Bukod sa security, isa pang sensitibong usapan dito ang espionage. Mahigpit na minomonitor ng mga US intelligence agencies ng mga diplomatic facility ng China at palaging may counterintelligence efforts sa paligid ng embahada. Inakusahan pa ng ilang opisyal ng US ang embahada na sangkot sa mga gawaing hindi diplomatiko, bagay na maring itinanggi naman ng Beijing. Pero ang mga paratang na ito ay lalo pang nagpatindi sa pagbabantay. Sa loob, mahigpit ang restriction sa mga sensitibong lugar at naka-encrypt ang lahat ng diplomatic communication upang hindi ma-espionage. Kaya tigit pa ito sa isang sentro ng diplomasya.
Isa itong focal point ng tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo at mananatiling kabilang sa pinakabantay saradong gusali sa kabisera ng Amerika. Number 5. The US Embassy in Kabul, Afghanistan. Bago pa man ang pag-alis ng US forces noong 2021, ang Embahada ng Amerika sa Kabul ay isa sa mga pinaka-fortified na compound sa buong mundo. Matatagpuan dito sa sentro ng kabisera ng Afghanistan, isang city na madalas sa target ng mga pag-atake ng mga rebelde. Dahil dito, talagang napakaigpit ng kanilang depensa. Palibot ng mga embahada at patong-patong na blast walls, mga guard tower at control checkpoints. Bawat papasok ay dumadaan sa biometric checks, masusing ini-inspeksyon ng mga kotse at maraming layers ng barriers bago tuluyang makapasok. Sa loob naman magkasamang nagbabantay ang mga US Marines, mga pribadong security contractors at mga lokal na gwardiya. Dahil lubang delikado ang bumiyahe sa mga kalsada ng Kabul, talagang madalas ginagamit ang mga helicopter para maghatid ng personnel mula sa embahada papunta sa kalapit na military base. Matagal ng target ang Taliban ng embahada mula sa mga rocket attack hanggang sa bombings, kaya pinatibay ng gusto ang mga pader at bintana laban sa pagsabog. Regular din nagsasagawa ng emergency drills ang mga staff bilang paghahanda sa mga pinakamasahol na sitwasyon. Noong August 2021, matapos makuha ng Taliban ang Kabul, lumikas ang lahat ng tauhan ng US at isinara ang operasyon ng embahada. Ang mga larawang kumalat na kung saan ang mga helicopter ay nag-evacuate ng mga tao mula sa bubong ng embahada ay agad na iniyalin tulad sa pagbagsak ng Saigon noong 1975. Simula noon, nananatiling nakasara ang compound at hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung ano ang magiging kinabukasan nito. Number 4. The US Embassy in Moscow, Russia. Isa ito sa mga pinakabantay sarado at pinakakontrobersyal na embahada sa buong mundo na sumasalamin sa dekadekadang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Russia. Matatagpuan ito sa Novinsky Boulevard sa gitna ng Moscow at opisyal na binuksan noong 1979, kasagsagan ng Cold War, isang panahon na puno ng espiya at kawalan ng tiwala. Sobrang lawak ng baging na nangyari kaya naman sa loob ng maraming taon, hindi ligtas gamitin ng mga Amerikanong diplomat ang itaas na palapag ng embahada. Dahil dito, nagtayo ng tinatawag na Secure Bubble Office sa loob, mga kwarto na shielded laban sa electronic surveillance para makagawa ng sensitibong pag-uusap. Maging ang simpleng maintenance work ay ginagawa sa ilalim ng maigpit na pagbabantay, dala ng matinding kasaysayan ng infiltration. Sa perimeter, nakapwesto ang mga armadong gwardya, pinagsamang US Marines at Russian security personnel alinsunod sa kasunduan ng host country. Sa loob naman, Marines ang nagbabantay sa mga classified materials, communication at restricted areas. May secure storage vaults din na may maraming layers ng locks at alarm systems. Ang isa sa kakaibang aspeto ng embahada ay ang kasaysayan ng harassment noong 1980s. Iniulat pa ng mga diplomat na paulit-ulit na pinapasok ang kanilang mga apartment ng mga hindi kilalang mga tao. Wala namang kinukuha pero iniiwan na nakabukas ang ilaw, inaayos ang gamit o ginugulo ang kanilang personal belongings, isang malinaw na taktika ng pananakot. Dagdag pa rito, madalas ding maging center ng mas malalaking diplomatic na alitan ng embahada. Pinababaan ng Russia ang bilang ng mga empleyado ng US sa bansa, dahilan para putulin ng embahada ang napakaraming posisyon. Dahil dito, naging higit pa itong diplomatic fortress. Isa na rin itong simbolo ng malamig at tensyonadong relasyon ng dalawang bansa. At dahil na rin sa mahabang kasaysayan ng espiya, itinuturing itong isa sa mga pinakamasusing binabantayan at electronically targeted na embahada sa buong mundo. Number 3. The North Korean Embassy in London. Kakaiba ito kumpara sa karamihan ng mga embahada. Sa buong mundo, iilan lamang ang embahada ng North Korea at ang kanilang mission sa London ang isa sa mga pinakanatatangi at misteryo. Matatagpuan ito sa Ealing, West London sa isang tahimik na residential neighborhood, hindi sa typical na embassy district. Sa unang tingin, para lamang itong ordinaryong bahay sa suburb. Pero nakapaligid dito ang matataas sa pader, lock gates at mga nakasaradong kurtina na tila naghihiwalay nito mula sa labas. Na-establish ang embahada noong 2003 matapos maibalik ang diplomatic relation ng UK at North Korea. Subalit hindi ito tulad ng ibang embahada na aktibong nakikipag-ugnayan sa publiko sa pamamagitan ng mga cultural event at programa. Sa halip halos sarado ito at hindi nakikipagsalamuha na sumasalamin sa iwalay na kalikasan ng rehimeng kinakatawan nito. Ayon sa mga kapitbahay at ilang journalist, maigpit ang oras ng paglabas-pasok ng mga staff at bihirang makipag-ugnayan sa lokal na community. Maging ang mga simpleng delivery ay maigpit na binabantayan. May mga ulot din na ikinukonekta ang embahada sa mga iligal at transaksyong pinansyal o pagsubok na umiwas sa international sanctions, bagay na lalong nagpatindi sa pagbabantay at surveillance dito.
Kapag mayroong protesta kaugnay ng human rights o weapon testing ng North Korea, nagkakaroon ng mahigpit na security at police cordon sa paligid. Talagang kakaiba rin ang kalagayan ng mga staff dito. Hindi lamang sila binabantayan mula sa labas, kundi mahigpit din silang minomonitor ng kanilang sariling gobyerno upang tiyakin ang kanilang loyalty at iwasan ang anumang impluensya mula sa labas. Sa madaling salita, ang bantay sarado nitong kalagayan ay hindi lamang tungkol sa barbed wire o armadong sundalo, kundi mas tungkol pa sa mahigpit na secrecy, surveillance at control na siyang tatak ng North Korean state. Number 2, the US Embassy in Islamabad, Pakistan. Ang embahadang ito ay talagang malinaw na sumasalamin sa mahaba at komplikadong relasyon ng US at Pakistan. Matatagpuan ito sa loob ng diplomatic enclave, isang zone na mahigpit na restricted at pinagtataguan ng iba't ibang foreign mission. Pero kahit naroon, ang laki at security ng embahada ng US ang tunay na namumukod-tangi. Binuksan ang kasalukuyang complex noong 2015 matapos ang isang major reconstruction project na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $850 million. Sakop nito ang higit 90 acres, katumbas ng higit 80 football fields. Mayroong itong mga opisina, tirahan ng mga diplomat at kanilang mga pamilya. Kasama na rito ang secured meeting spaces at recreational facilities. Para makapasok, kailangang dumaan sa maraming layers ng barriers, checkpoint at screening ng mga heavily armed Pakistani paramilitary forces kasama ng US security personnel. Sa loob nakatalaga ang US Marine Security Guard Detachment, sinusuporta ng mga private contractors at advanced surveillance system. Talagang malalim ang dahilan kung bakit ganoon kalaki ang security dito. Noong 1979, sa kasagsagan ng matinding pangyayari sa Tehran, nilusob din ng mga galit na demonstrador ang US Embassy sa Islamabad. Sinunog ito at kumitilang 2 Amerikanong staff, at noong 2002, inatake naman ng mga militante ang US Consulate sa Karachi at kumitilang 12 katao. Dahil sa mga serye ng mga insidenteng ito, kinilala ang Pakistan bilang high threat environment para sa mga diplomat ng Amerika. Hindi lamang ito embahada, isa itong malaking hub ng diplomasya. Dito nakabase ang iba't ibang ehensya ng gobyerno ng US, kabilang State Department, USAID at maging ang Intelligence Service. Pero para sa maraming Pakistani, ang embahada ay simbolo ng impluwensya ng Amerika, minsan kinamumuhian, madalas pinagpaprotestahan at palaging mahigpit na binabantayan. Kapag mayroong tension tulad ng issue sa drone strike, nagiging mas visible ang security kasama ang riot police at lockdown protocols. Ang malakas na depensa nito ay hindi lamang precautionary, sila ay diretsong tugon sa mga tunay na banta ng nakaraan. Dahil dito, ang embahada ng US sa Islamabad ay isa sa mga pinakamahalagang case study ng modernong diplomatic security. Number 1, the Indian High Commission in Islamabad. Direktang nasa parehong lungsod, matatagpuan ang isa pang pinakamahigpit na security na embahada, ang Indian High Commission sa Islamabad. Natatangi ang security na ito, hindi lang dahil sa lokal na sitwasyon, kundi dahil na rin sa masalimuot na relasyon ng India at Pakistan. Mula nang magsarili ang dalawang bansa noong 1947, ilang ulit na silang naglaban sa digmaan at nananatiling mataas ang tensyon, lalo na sa usapin ng Kashmir. Ang Indian High Commission ay nasa parehong diplomatic enclave na kung saan naroroon din ang US Embassy, pero mas sensitibo ang atmosfera sa paligid ito. Pinalilibutan ng compound ng makakapal na konkretong pader, matitibay na bakalagit at mahigpit na pagbabantay ng Pakistani paramilitary forces. May mga checkpoints sa mga access road para salain ng lahat ng sasakyan at pedestrian, ngunit hindi lamang ang napakahalagang banta sa Pakistan ang dahilan ng higpit ng security nito. Ito rin ang pangunahing lugar ng ugnayan ng dalawang karibal na bansa. Kapag tumitindi ang tensyon sa India at Pakistan, gaya ng pagkatapos ng pag-atake sa Indian Parliament noong 2001, ang Mumbai attacks noong 2008 o ang Pulwama bombing noong 2019, mas pinagigpitan palalo ang security sa lugar. Subalit hindi lang pisikal na bantay ang problema. Sa mga nakaraang taon, maraming ulat mula sa mga Indian diplomat ang nagsasabing nakakaranas sila ng mga pagmamanman, pananakot at limitadong galaw. Noong 2020, 2 official na Indian ang pansamantalang dinakip ng Pakistani authorities matapos maaksidente sa kalsada, isang insidenteng nagdulot ng panibagong tensyon sa diplomasya. Ipinapakita nito na higit pa sa barikada at pader ang security ng High Commission. Ito ay patuloy na buhay sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay at suspetsya. Ganito rin ang sitwasyon sa Pakistani High Commission sa New Delhi, na isa rin sa mga pinaka-nakasusuri at pinagmamasdan ng India. Sa madaling salita, parehong bantay sarado ang dalawang panig, isang manifestation ng dekadekadang alitan at kawalan ng tiwala. Dito makikita na ang mga embahada ng India at Pakistan ay hindi lamang center ng diplomasya, kundi potensyal na mitya ng kaguluhan. Kaya naman naging parang kuta na ang Indian High Commission sa Islamabad
Bawat pader, bantay at checkpoint ay paalala ng bigat ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa.